Ito ang Philippine Broadcasting Service, ang bagong radyo ng bayan. News and current affairs, music and entertainment. Sumasahim papawid sa ang sulok ng bansa mula Luzon, Visayas at Mindanao. Tapat at tunay sa serbisyo publiko. Hatid sa inyo ng 32 radyo ng bayan stations sa buong Pilipinas. Mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Ang bagong radyo ng bayan. Ating bigkasin ng Panatang Makabayan bilang sagisag ng ating pagkakaisa sa pagbabago tungo sa kaunlaran ng ating bansa. Ang Panatang Makabayan. Iniibig ko ang Pilipinas. Ito ang aking lupang sinilangan. Ito ang tahanan ng aking lahi. Ako'y kanyang kinukupkup at tinutulong upang maging malakas, maligaya at kapaki-pakinabang. Bilang ganti ay diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang mga tuntunin ng aking paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng isang mamamayang makabayan at masunurin sa batas. Paglilingkuran ko ang aking bayan na walang pag-iimbot at ng buong katapatan. Sisikapin kong maging isang tunay na Pilipino sa isip, sa salita, at sa gawa. Ang Panatang Makabayan ay atid sa inyo ng Makabayang Filipino Movement, KBP at ng himpilang ito. Oras po natin sa buong Pilipinas, Philippine Standard Time, ganap ng 1 minuto po makalipas ang alas 6 ng umaga. Radyo ng Bayan, Network. Balita. Kalipunan ng mga balita sa loob at labas ng bansa. Hatid sa inyo ng makahimpilan ng Philippine Broadcasting Service sa buong kapuluan. Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Setyembre 4 na po ngayon, 2013, araw ng Miyerkules. Ako po si Oliver Abeleda. Para sa ulo ng ating mga pangunahing balita, Malacanang kinundina ang pagpapasabog sa Compostela Valley na ikinasawi ng 7 katao. NBI posibleng maantala ang pagsasampa ng kaso hinggil sa pork barrel scam. Malacanang tiwala sa NBI na hindi magpapabaya sa ginagawang case build-up kaugnay pa rin ng pork barrel scam. At sa ibayong dagat, 11 taga-suporta ni dating Pangulong Morsi ng Ehipto na hatulang mabilanggo ng habang buhay dahil sa pag-atake ng militar. Yan po ang ating mga headlines ngayong Miyerkules. Bago ang detalye, pakinggan muna po natin ang mensaheng ito. Kumain ng iron fortified rice para sa malakas na katawan. Ang pagkain ng iron fortified rice o iRice ay mainam para maiwasan ang pagkakaroon ng anemia. Ang iRice ay ordinaryong bigas na dinagdagan o hinaluan ng iron rice premix na kulay dilaw. Ang pagluluto ng iron fortified rice ay tulad din ng karaniwang bigas. Walang epekto sa lasa ng kanin ang iron rice premix. Sa madalas na pagkain ng iRice, makasisiguro na sapat ang supply ng iron sa araw-araw. Ito ay mabibili sa NFA-accredited rice retailers sa mga pamilihang bayan. Labanan ng kahirapan at malnutrisyon, wastong nutrisyon, alamin, gawin at palaganapin. Isang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. Sa detalye na po tayo, kinundina ng Malacanang ang pagpapasabog sa Compostela Valley kung saan 7 sundalo ang nasugatan. Sinabi ni Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte, ang paggamit ng improvised explosive device ay paglabag sa humanitarian law. Ayon pa kay Valte, walang makukuhang kakampi ang sinumang may kagagawan nito. Posibleng maantala ang pagkasampa ng kaso ng NBI hinggil sa pork barrel scam. Ayon kay Justice Secretary Laila de Lima, malabo na nilang maisampa ang kaso ngayong linggo pero nagdodoble kayod na umano sila upang matapos na ang investigasyon. Ito ay dahil na rin sa pinapakiusapan pa niya si NBI Director Nonatos Rojas na huwag magbitiw sa pwesto dahil na rin sa nakaapekto ang pagbitiw ni Rojas
sa nagpapatuloy na investigasyon. Kapag natapos naman nila ang investigasyon, ay agad na nila itong isasampa sa Office of the Ombudsman. Ang Ombudsman naman anyang magpapasya kung ididiretso na sa preliminary investigation ng kaso. Dagdag pa ng kalihim na hinihintay din ng Ombudsman ang resulta ng investigasyon ng NBI dahil sa tinuturing na sensitibo ang kaso na kailangan ng mabibigat na ebidensya. Iwala naman ng Malacanang na hindi magpapabaya ang National Bureau of Investigation sa ginagawa nitong case build-up. Nagbitiw si NBI Chief Donatus Rojas pero wala pang aksyon ng Malacanang hinggil dito. Hindi raw dapat na ma-demoralize ang institusyon. Ayon kay Presidential Spokesman Edwin Lasierda, tuloy ang trabaho ni Rojas at kanyang team para makakuha ng matitibay na ebidensya upang mapanagot ang mga nasa likod ng pork barrel scam. Formal na rin naghahain ng kanyang courtesy resignation ng isa sa mga Deputy Director ng NBI na si Attorney Edmond Arugay ng Deputy Administrative Services. Batay sa kanyang courtesy resignation, epektibo ang kanyang pagbibitiw sa Setyembre 14. Kung narito kinumpirma ni Justice Secretary Laila De Lima na nasa 3 hanggang 4 na mga NBI Deputy Directors ang nag-leak ng impormasyon sa kampo ng Janet Lim Napoles hinggil sa pagpapalabas ng warrant of arrest hinggil sa kinakahanap na illegal detention na inihahay naman ni Benhar Luy. Sinabi ni De Lima na ilang ulit nang nabanggit ang pangalan ng mga ito sa trust and integrity issues. Tumanggi naman ang kalihim na pangalanan ng mga ito na anya ay pangunahing target nito sa panawagan na maghahain ng kanilang courtesy resignation. Inirekomenda naman ng Governance Commission for GOCC sa tanggapan ng Pangulo ang paglusaw sa ilang ahensya na dinadawit naman sa kontrobersyal na PDAF. Sinabi ng Executive Secretary Jojo Ochoa, ang mga ahensyang inirekomendang buwagin ay ang Zamboanga del Norte College Rubber Estates Corporation at National Agribusiness Corporation. May karagdagang ulat hinggil dyan si Marie Peña Ruiz. Inihag pa ni Ochoa na nakatakdaring irekomenda ng GCG ang pagbuwag sa PhilForest Corporation. Minamadali na rin ng Commission ang kanilang evaluation sa National Livelihood Development Corporation at Technology Resource Center. Nirekomenda ng GCG ang paglusaw sa ilang GOCCs dahil nagamit ang mga ito para sa mga proyekto na pinondohan ng PDAF. Ganon din lugi ang mga ito at redundant sa ibang ahensya. Marie Peña Ruiz, Ban Patrol 10 para sa PBS Radyo ng Bayan, Konektado. Samantala, dumistansya ang Malacanang sa mungkahi ng ilang senador na sa Fort Santo Domingo sa Santa Rosa, Laguna. Isagawa ang pagdinig sa kasong kinasasangkutan ni pork barrel scam Queen Lim Napoles o Janet Lim Napoles. Una na ang kinonsidera ni Senate President Franklin Drilon ang kaligtasan at ang malaking gastusin ng pamahalaan tuwing dadalo sa pagdinig si Napoles. Sinabi ni Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte na hindi nila pangihimasukan ang naturang usapin at ipapaubaya na lamang ito sa desisyon ng korte. Tumanggi namang magkomento ang palasyo sa pahayag ni Attorney Lorna Kapunan na hindi sila nakatanggap ng tip hinggil sa nakatakdang pag-aresto sa kanyang kliyente at ang impormasyon ay nabalitaan lamang nila sa media kasunod ng anunsyo ni Justice Secretary Laila De Lima. Kung sakasakali kinukonsidera nila DILG Secretary Ma Rojas na sa Fort Santo Domingo nga gawin ang paglilitis kay Napoles. Ayon kay Rojas, marin itong pinag-aaralan. Anya maraming bagay ang ikinukonsidera upang sa huli mapagpasyahan kung maring iapila sa korte na gawin na lang hearing sa Santa Rosa, Laguna. Sabi ni Rojas, inukonsidera rin ang laki ng gastos sa kailangang pondohan sa tuwing aalis sa detention house patungong korte at pabalik ni Napoles sa kanyang detention house. Paliwanag ni Rojas, sakaling sa makati-ati si gawin ang paglilitis kay Napoles ay hindi maiwasang kailangang magdagdag ng pwersa ng kapulisan. Dagdag pa ni Rojas na kabilang na ang kanilang operational expenses sa pagdalo ng 4 billion peso scam suspect. Inatasan ng Malacanang ang hukbong sandatahan ng Pilipinas na tingnan at kumuha pa ng detalye hinggil sa DM China. Ito ikaugnay naman sa pagtatayo ng mga istruktura sa Baho de Masinloc. Ang detalye muli mula kay Marie Peña Ruiz.
Una nang sinabi Secretary Albert De Rosario na tilang may de facto occupation sa Masinloc. Sa kasalukuyan, meron umanong 3 Chinese boats. Sinabi ni Deputy Spokesperson Abigail Valte na policy of non-engagement na. Ayon kay Valte, hindi kanyang sa anumang agresibong aksyon ng China. Sinabi ni Defense Gasmi nakakita ang militar blocks sa loob ng Masinloc na kilala rin bilang Scarborough Shoal. Mula sa Malacanang, Luis, Mine Patrol 10, PBS Radyo ng Bayan. Bilang tradisyon ng pagbibigay galang sa Office of the President at sa Office of the Vice President, agad nang inirekomenda ng Senate Committee on Finance ang pag-aproba sa panukalang 2.89 billion pesos na budget ng tanggapan ni Pangulong Benigno Aquino III para sa susunod na taon. Ito'y matapos lamang ang may 15 minutong public hearing. Ang detalye hatid sa atin ni Jojo Ismael. Pinayuhan lamang ni Senador Jesus Calero na siyang chairman ng Senate Committee on Finance sa Executive Secretary Paquito Ochoa Jr. na kailangan nang resolbahin ng Malacanang ang lampas sa 700 milyong pisong unliquidated cash advances ng mga nagdaang administrasyon na simulan noong Regimeng Marcos na ayon na rin sa report ng Commission on Audit. Sinabi rin ni Escalero na kailangan pa rin i-depensa ng Department of Budget and Management sa harap ng kanyang komite ang patungkol sa lump sum appropriations para sa punong ekekutibo. Sa panig ni Ochoa, kanyang sinabi sa komite na 89 million pesos lamang ang itinaas sa panukalang budget ng Office of the President na 2.89 billion pesos na mula sa kasalukuyang 2.73 billion pesos. Nabanggit din ng Executive Secretary ng 1.89 billion pesos mula sa 2.89 billion pesos ay mapupunta sa maintenance and other operating expenses, samantala ang 641 million pesos ay laan naman para sa personal services. Mula sa Senado, George Ismael, Bayan Patrol 16 nag-uulat para sa PBS Radyo ng Bayan. Konektado ka. Mula pa noong September 1, nagsimula na ang pag-iral ng gun ban na magtatagal ng 3 buwan. Ito naman ang paalala ng COMELEC. May kaugnayan ng gun ban sa nalalapit na October 28 synchronized barangay at sangguniang kabataan elections. Panawagan ng COMELEC sa hindi pa naghahain ng aplikasyon na pumunta na sa kanilang mga tanggapan. Subject for review naman ang meron ng aplikasyon noon pang May midterm elections kasama ng COMELEC sa pagpapatupad ng gun ban ng Philippine National Police. Tinataya naman ni COMELEC Commissioner Sixto Brillantes na baka mas madugo ang barangay elections. Anya iti dahilan sa maging magkakamag-anak at magkakapitbahay ay nag-aaway-away at umahantong pa sa patayan dahil lamang sa init ng politika. Samantala, nagpasya na ang Senate Local Government Committee na irekomenda ang pagpapaliban ng eleksyon para sa sangguniang kabataan na nakaschedule na nga idaos kasabay ng barangay election sa October 28. Ayon kay Senador Bongbong Marcos na chairman ng komite at sponsor ng panukala para sa pagpaliban ng eleksyon ng SK, kailangan ng panahon para mapag-aralan at magawa ng reforma ang SK. May ulat naman hinggil dyan si Jojo Ismael. Ito'y dahil sinasabing na politika na at hindi na service-oriented, ang dapat ay pangunguna ng mga kabataan sa sariling hanay at umano'y breeding ground na ng political dynasty. Ayon kay Marcos, ihahatag na niya ang rekomendasyon sa kanilang preyon. Kung may sasabataas, sinabi ni Marcos na 1 taon lamang ang pagpapaliban ng eleksyon kung hindi pa ito pagpapasihan ng Senado at Kamara na tuluyang ipagwag. Automatiko na palalawigin ang termino ng nakaupo ngayon na SK officials kung ipagpapaliban ng eleksyon. Sa bukod na pagdinig ng Senate Finance Committee ukol sa budget ng COMELEC, sinabi naman ni Chairman Sixto Brillantes na makikipagpulong sila sa liderato ng Senado at ng Kamara para mag-alaman kung may sasabataas ang pagpapaliban ng SK elections upang mayurong na nilang kanilang paghanda para rito. Mula sa Senado, Joel Bayan Patrol 16 nag-uulat para sa PBS Radyo ng Bayan. Konektado ka. Patuloy na kumakalat o lumalawak pa ang pagkalat ng langis mula sa lumubog na MV St. Thomas Aquinas sa ilang bahagi ng lalawigan ng Cebu. Lumabot na ang oil spill sa 8 barangay na labis namang kinababahala ng mga mangisda sa naturang lugar. Ang mga apektadong barangay ay ang Inayagan, Poblasyon South, Poblasyon North, Poblasyon East, Poblasyon
Colon, Langtad, Tinaan at Tuyang ng naturang lungsod. Bibisitahin ni Cebu Governor Hilario Junjun David III ang lungsod ng Naga at Talisay upang suriin ang epekto ng pagtagas ng langis. Ito upang malaman din kung ano ang maaaring maitulong pa ng Cebu Provincial Government para sa mga residente na apektado ng pagtagas ng langis. Matatandaan na una nang isinilalim sa state of calamity ang buong probinsya ng Cebu matapos ang nangyaring oil spill sa mga lungsod ng Cordova, Mandaue, Lapu-Lapu at Talisay, kung saan nagtulungan na ang local government units, organizations, private companies at ilang individual upang mapigilan ang pagkalat ng langis. May dalang 120 toneladang bunker fuel at 20 toneladang diesel ang barkong Thomas Aquinas nang lumubog ito noong Agosto 16. Nilagdaan na ni Pangulong Benigno Aquino III ang Republic Act 10611 o ang Food Safety Act of 2013. Lain ito na palakasin ng food regulatory system, mapangalagaan ang consumer health at mapabilis ang market access ng local products. Nakapalob sa Food Safety Act of 2013 ng komprehensibong framework para sa food safety mula sa pag-aani hanggang sa manufacturing, handling, packaging, distribution, marketing, food prep at consumption. Ang dyan muli ni Marie Peña. Sa ilalim ng bagong batas, dapat payagan ng food business operators ang inspeksyon ng kanilang mga negosyo at makipagtulungan sa regulatory authority dapat gawin upang tiyaking ligtas ang food products. Inaatasan ng batas of agriculture, health, interior, local government at local government units na i-monitor at i-regulate ang lugar ng primary production ng post-harvest stages ng food supply chain. Department of Health ang magsisiguro na access at pre-packaged mula sa Malacanang, Marie Peña, 10 para sa PBS Bayan, konektado ka. Samantala, mula pa rin sa binuweltahan ng Malacanang si whistleblower Jun Losada matapos nitong akusahan si Executive Secretary Jojo Ochoa na nakinabang umano sa nung Arroyo administration. Sabi ni Losada na ang bayaw ni Jerry Acusar ng Sanes ay nakinabang sa umunoy sa PhilForest para sa pag-upa sa 2,000 hektarya ng forest beachfront property sa Nagbabalik sa detalye si Marie Peña Ruiz. Ayon sa Malacanang, hindi tama ang mga paratang ni Losada. Binigyan diin ni Deputy Presidential Abigail Valte na pawalang bisa ng data sa pagitan ng PhilForest Builders noon pang 2011. Hindi kasi nagsumite ang New San Jose Builders ng Project Development Economic Productivity Out of Agreement. Kwenestyon naman ni Losada, pinahiwatag ni Valte na maaaring may samaan ng loob si Losada Aquino. Matatandaan na humingi ng tulong kay Pangulong Aquino si Losada para sa kasong na kinakaharap niya. Pangulo si Losada dahil court papasya nito. Mula sa Malacanang, Ruiz, Ban Patrol 10, PBS Radyo ng Bayan. Ang balita po natin ng dagat sa senyo pagkalipas ito. Pagsayang ng bigas, mahalaga ang bawat butil nito. Nakalulungkot na may yung walang pakundangan kung magsayang, samantalang marami sa ating halos walang nakain. Lumilitaw sa pag-aaral ng Christian Research Institute na may nakasayang 14 na gramo ng Pilipino araw-araw. Tinatayang 49,900 sasayang at nawawala bago katumbas ng higit sa siyam ng bigas. Mahalaga ang bigas, lalo na sa ating mga nakakaranas ng gutom at huwag nating sayangin ito. Kapan at malnutrisyon, presyon, alamin at palaganapin. Isang mensahe National Nutrition Council, Health. Ang balita po natin ngayon, mulagat habang buhay na pagkabilang katol sa 11 taga-suporta patalsik na Pangulo ng Egypt, Mohamed Morsi. Papatunayan ng pagsalakay, sinaktan ng mga sundalo, ginulpe, ang sasakyan at sinunugpahan kasabay ng pagsasagawa ng riot. May 45 taga-suporta din ang nahatulan ng pagkabilanggo ng habang buhay ang napawalang sala. Yan po kabuuan ng ating mga pangunahing balita hanggang sa mga oras na ito. Patungan po natin sa technical side kanina si Boyet Garcia. At ngayong umaga hanggang mamaya makakapiling natin sina Lita de los Santos at Ike Avillanosa. Ako po naman si Oliver Abeleda. Magandang umaga Pilipinas, konektado ka. Sumain nyo ang Radyo ng Bayan Network. Balita. Tinipon sa silid pampalitaan ng Philippine Broadcasting Service. Muling magbabalik makaraan ng 1 oras.